Kung ano at sino ang mga magulang, ganoon din ang mga anak. Kung ano ang kinalakhan, iyon din ang patutunguhan. Pinaniniwalaan natin ito katulad ng pinaniniwalaan natin na minsan hindi natin matatakasan ang lupit ng kapalaran. Roy! Hanap ka ni Ma'am Dizon kanina! May test tayo mamaya. A-absent ka na naman. Sige, pasok na kami. Roy! Tuloy mo lang pagtatrabaho. Tay, kailangan ko pong pumasok ngayong hapon. Sige na po. Abay, alam mo, hindi tayo babayaran. Kung hindi natin tatapusin ito pagtatabas, di ba? Kaya sige na. Balik na doon. Sige na. Aray! Oh, kala ko ba di masakit? Iiyak ka na oh. Eh kasi dinidiinan mo eh. Sige na, buti na lang pala. Walang pambili si na tatay ng sapatos mo para sa school. Eh kasi sigurado masakit magsapatos kapag madaming sugat yung paa mo. Tama na yan. Tara na. Kakain na. Wow! Sardinas! Sardinas! Kuha na ng kanin. Kuha na ng kanin. Dahan-dahan. Mukhang naparami yata ang inom mo. Ang patulog. Kumain ka na ba? Oo, tapos na. Uy, Ricky, dahan-dahan lang. Baka mabilaukan ka. Oh, Roy. Nakita mo na. Kung hindi ka nakapagtrabaho kanina, hindi makakain ng ganitong mga kapatid mo. Alam mo, hindi nakakabili ng sardinas yung pagpasok sa eskwelahan. Ano? Ha? Hindi na ako. Ha? Dear Charo, sa aming pamilya, si tatay ang kinakatakutan naming magkakapatid. Ang boses niya ang batas na kailangan naming sundin. Pero unti-unti kong nakita na ang boses na iyon ay hindi kasing lakas sa labas ng aming tahanan. Mataasan tayo ah. Talo lang kita. Tulogo? Oo. Tingin mo sa akin, mataas no. Mas mataas yung akin. Mataas oh. Mas mataas yung akin oh. O tingnan mo nga sa akin oh. Roy, Ricky. Bakit ang dami-dami niyo namang kinukuha? Pwede pa naman kayo bumalik, di ba? Pinapakita niyo naman masyado na patay gutom kayo eh, ha? Da, hayaan mo na yung mga pamangkin mo. Ganyan talaga ang mga bata. Matutuwa lang sila. Alda! Hoy, sinasabi ko na kukulangin tayo ng inumin. Ano ba yan? Ang dami-daming bisita. Uy, Roy, Ricky, yan! Ang dami na naman ninyong kinuhang pagkain. Ano ba? Ako sinabihan ko na sila. Ay, tay, sige na naman. Pakibantayan niyo naman sila. Halika na nga, pumasok muna tayo. Lina kayo. Doon tayo sa nanay at tatay niyo. Sige na. Lina. Sana araw-araw yung birthday ng pinsan natin. Para laging masarap yung pagkain. Upo kayo. Kaya mag-aral kayo na mabuti, ha? Para pag nakatapos na kayo, nakapagtrabaho na kayo, makakabili kayo ng masasarap na pagkain tulad nito. Diba? Oo nga pala. Upo tayo. Ala! Ay! Ricky! Naku, Mari, pasensya na ha. Pasensya na. Kuya, pagsabihan mo yung mga anak mo. Nakakahiya na kayo eh. Sa susunod, hindi ko na kayo iimbitahin. Linisin niyo yan. Alda, iba na lang paglinisin yun yan. Ayos na tayo. Kami na. Tumulong kayo. Ay, Mari, pasensya na.
yabang nila. Akala mo kung sino? Hayaan mo na sina Alda at Nympha. Ganun talaga yung mga yun eh. Di ka na nasanay. Nakalimutan na ba talaga nila yung ginawa ko para sa kanila? Tira nila ng respeto yung pagiging kuya ko. Kuha kita ng kape. Nay, pwede po ba humingi ng pera? May kailangan lang po kasing bayaran sa school. Yan na naman bang putragis sa eskwelahan na yan, Roy? Ha? Di ba sinabi ko sa'yo, natigilan mo na yung aral-aral na yan? Hindi importante yan. Ang tigas ng ulo mo. Hindi lang magbibigyan ng pera yan. Okay, class? Huwag niyong kalimutan basahin ang Aralin 7 sa inyong mga bahay. Goodbye, class. Roy! Ikaw na naman na nag-top sa exam ninyo, ha? Galingan mo pa, para pwede ka maging valedictorian pagdating ng graduation nyo. Salamat po, teacher. Teacher, totoo po ba yung sabi ni Lola na kapag nakapagtapos ka daw po ng pag-aaral, makakakuha ka daw po ng magandang trabaho, tapos makakabili ng masasarap na pagkain? Iba po kasing sinasabi ni tatay eh. Mas importante daw po yung magtrabaho. Kasi yun po yung nakakabili ng pagkain namin. Tama naman ang tatay mo. Dahil nagsasaka siya, may pagkain kayo sa mesa araw-araw. Pero importante pa rin ang pag-aaral. Dahil ito pa rin ang pundasyon mo para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Tingnan mo ang tita Nympha at tita Alda mo. Pareho na silang teacher ngayon. Nakapagtapos sila ng pag-aaral at dahil doon, mas naging komportable ang kanilang buhay. Gusto mo rin ba maging ganon? Kaya kailangan mong mag-aral ng mabuti. Hindi yung ngayon lang ang iniisip natin. Kailangan natin planuhin ang patutunguhan natin. Nagmarka sa akin ang mga salitang iyon. Kaya kahit ayaw suportahan ni tatay ang pag-aaral ko, gumawa ako ng paraan. Paubos mo yan, bibigyan kita ng piso. Sige po, kayang-kaya po to. Banana Q! Kuya, bili kayo. Ate, bili kayo, Banana Q. Sige na nga, pabili ako yung dalawa. Salamat. Bili kayo, Banana Q. Ate, Banana Q. Banana Q, bili kayo. Bili kayo, Banana Q. Mainit pa, bagong luto. Bili kayo. Kuya, bili. Pasensya na kayo. Kaya lang ilang araw na mataas ang lagnat nito eh.
Tingin ko kailangan ko na sa dalhin sa ospital. Kaya manghihiram ka na naman ng pera. Diyos ko naman, kuya. Ano ba yan? Eh, nung isang linggo lang nandito ka rin, di ba? Nangutang ka rin, ah. Buti naman sana kung marunong kayong magbayad. Hindi naman kayo nagbabayad ng inuutang ninyo. Kakarampot na nga lang yung sweldo namin eh. Nauubos pa sa inyo. Alam mo naman may pamilya na ako. Anak pa kayo ng anak, hindi niyo naman kayang suportahan. Ay, ano nangyari? Ha? Ano nangyari? Ay, naku, Nay. Yan daw pong si Cathy. Kailangan na naman dalhin sa ospital. O di syempre, ano pa nga bang kailangan ni Kuya Rito kundi mangutang na naman ng pera? Eh, di pahiramin ninyo. Ano ba naman kayo? Baka mapano yung bata, oh. O siya, sige. Pahihiramin ko. Pero papuntahin mo dito sa Ate Lilia. Maglaba naman siya. Nang sa ganon, may silbi naman yung pagtulong ko sa inyo. Nanay! Bata ka! Ay! Teka! Bakit mo naman binato yung bata? Bakit? Pag tumama ba yung ulo ko sa sahig, mapapa-hospital niyo ba ako? Ikaw, ha? Ang tanga-tanga mo! Dalawa ang mata mo. Hindi mo pa magawang bantayan ang anak mo. Ano? Wala kang kwentang ina! Yung mga anak mo, kung hindi nagkakasakit, nakakagulo lang dito! Tama na po! Tama na! Ano, ha? May gana ka pang magalit? Kapal din naman ang mukha mo eh, no? Pinapahiram ko lang kayo ng pera! Nasasabihin ka pa! Mabuti naman! Tapusin niyo na yan! Nay! Ba't ganyan sila tita sa atin? Kasalanan ko rin naman kasi hindi ako dapat sumugod ng ganon. Tandaan mo, ha? Re-respetuhin mo ang tiyahin mo. Kasi sila ang tumutulong sa atin ngayon. Eh di naman po tama yung ginagawa nila eh. Pag ganon, tumahimik ka na lang, ha? Mas may pinag-aralan sila, kaya't huwag ka sasagot sa kanila. Naintindihan mo? Balik na, tapusin na natin to. Parang wala naman siyang iniinda eh. Si paring Piping na yung isa sa pinakamalakas sa amin eh. Kaya nagulat kami nung narinig namin. Salamat. Ano rin? Tay, pwede ko po bang dala nito si Ricky? Bawal mag-uwi kapag galing sa patay, ha? Ganito na lang ba talagang kapalaran natin? Magtitiis tayo sa palayan at sa tubuhan. Hanggang sa maging ugod-ugod na tayo. Pero kahit anong mangyari, hindi tayo aasenso. Sa huli, mamamatay tayong hindi makakatikim ng ospital. Dapat pinili ko na siyang dalhin doon. Dapat. Ano kaya yung surprise niya? Wow! Huwag kayo maingay ah. Baka marinig tayo. Kuya, wala ako. Ako meron ka. Kuya naman. Ito, sa'yo. Hati-hati kayo ah. Naman sa'yo. Oh. Wow, salamat po, Totoroy. Matagal ko nang gustong tikman to eh. Ako din! Paano ba to, kuya? Yan, tapos ganyan. Itong matulis, itusok mo dito. Yan, ganito lang. Yan.
Kagabi ko lang nalaman to. Ay na. Ang sarap! Salamat, Tuturoy! Pagka lumaki na tayo, tsaka nakapagtapos na tayo sa school, tsaka meron na tayong mga trabaho, marami na tayong mabibiling ganyan. Magsasawa tayo. Ang sabi ni tatay, hanggang elementaryo lang daw tayo. Di tayo aabot ng high school. Kasi tutulong tayo sa kanya sa tubuan. Pero, gusto ko mag-aral. Gusto ko maging katulad ni Tita Alda. Nakapagtapos sila sa pag-aaral, kaya mas maayos yung buhay nila ngayon. Shh! May paparinig yan kay tatay, ah. Kung hindi, lagot ka sa kanya. Oo nga eh, ayaw ni tatay kay Tita Alda eh. Ang gusto ko kasi, parehas ng bahay nila, parehas ng pagkain nila. Kapag nakapag-aral na tayo, hindi na nila tayo masisigawan at mapagsasabihin na kahit anong gusto nila. Sige, kain lang kayo dyan ha, hati-hati kayo. Kuya, ikaw? Hindi, okay lang. Class, sinong gustong sumagot ng problem number 1? Halika, Roy. Tignan natin kung kaya mo to. Very good. Kapag nakapag-aral ka, makukuha mo ang respeto ng mga tao. Unti-unti kong nakita yon, kaya lalo kong sinipagan at pinagbutihan sa pag-aaral. Mr. and Mrs. Basa, Mr. and Mrs. Basa, with his proud auntie, Alda Perez, Roy D. Basa, first honorable mention. Alam kong hindi kaya ng aking mga magulang na pag-aralin ako sa high school. Pero naglakas loob ako at naghanap ng paraan para maipagpatuloy ito. Ako ang first honor sa eskwelahan namin. Ikaw? Ako rin ang first honor sa eskwelahan namin. Balita ko nga, unti lang daw ang makakapasok dito sa scholarship eh. Tay! Nakakuha po ako ng scholarship. Makakapag-aral po ako ng high school. Ano nangyayari? Ano nangyayari dito? Nag-exam po ako sa munisipyo. Ako po yung napiling maging scholar. 50 pesos na nga lang po yung magiging tuition ko sa high school eh. Ay, napakagandang balita niyan, anak! Astig ka talaga, Totoroy. Akala ko nga ho, hindi ako yung mapipili. Ang dami pa nag-exam. Puro valedictorian pa. Makakapag-aral na po ako. Tapos, sa La Consolacion pa. Private school. E paano pa masahe mo?
Saan mo nga kukunin yung pamasahe mo? Pambaon mo, pambayad mo sa mga bayaran. Siguradong marami yon. Kahit ba 50 pesos lang yung tuition mo. Pero, pagtatrabahuan ko, tay. Itulong mo sa pamilya mo. Kaysa ilaan mo dyan sa pag-aaral mo. Di ba usapan natin pagkatapos mo ng elementarya, tutulungan mo kami sa bukid? Sa tubuan? Hindi ka talaga nakikinig. Pero, tay, bakit po ba hindi niyo ako masuportahan? Sinipagan ko po mag-aral. Akala ko po matutuwa kayo na third honor ako. Akala ko po makikita niyo na magaling ako. Yung mga kaklase ko, yung mga magulang nila, gusto makapagtapos sila. Pero bakit tayo niyo po yung mangyari para sa akin? Dahil kailangan mo tulungan ang pamilya mo. Eh gusto ko naman po itong gawin para sa atin lahat eh. Gusto ko po na mas umayos ang buhay natin. Gusto ko po maging katulad din na Tita Alda. Yun na nga! Yun ang ayoko! Yung matulad na sa mga yun! Hindi mo ba alam kung anong ginawa ko para sa mga yun? Hindi mo alam, no? Eh, ikaw na talaga pinakamagaling sa lahat. Galing-galing mo, ha? Eh paano ba naman yan? Ako, wala akong mali oh. Oh, Galing naman ni ate. Galing yung dalawa, ha? Dapat, paglaki nyo, may magdodoktor. O abogado. No, abogado, di ba? Eh ikaw kuya, magiging ano ka? Siyempre, presidente ng Pilipinas. Ano pa ba? Oo nga no kuya. Eh, talaga. Alda, yung pa. Kailangan niyo mo nang tumigil ng pag-aaral. Po? Hindi ko na talagang kayang sabay-sabay kayong nag-aaral eh. Hayaan muna nating makatapos ng high school ang kuya niya, ha? Pero tay, gusto namin mag-aral. Tayo ako na lang ho titigil. Pag-aralan niyo na lang po yung dalawa kong kapatid. Tulog na lang po ako sa tubuhan. Sigurado ka? Kuya. Sinakripisyo ko ang kinabukasan ko para sa kanila. Pero anong ginanti nila sa akin? Pamamata? Pamamaliit? Na wala akong kinalaman sa darating nila ngayon? Tapos gusto mo maging katulad nila? Gusto mo yumabang at maging mapangmata? Yan lang nagagawa ng lintik ng pag-aaral na yan. Hindi tay. Hindi ako magiging katulad nila. Tutulungan ko kayo. Tutulungan ko yung mga kapatid ko. Pinapangako ko po yan. Gusto ko lang po talaga mag-aral. Hindi kasi talaga ng ulo mo. Gusto mo mag-aral? Sige, mag-aral ka. Pero hindi mo kayo maaasahan. Dahil hindi sinuportahan ni tatay ang pag-high school ko, napilitan akong maging houseboy para sa mga tiyahin ko. Palipat-lipat ako sa bahay ni na Tita Alda at Tita Nympha. Oh, Manap. nakuha mo na ba yung mga damit? Opo, natupi ko na po. Paplansahin ko na lang po yung iba. O siya, sige. Kakain na tayo. Bakit wala pang nasasaing? Di ba sinabi ko sa'yo, pag uuwi ako dito, dapat may kanin na. Pasensya na po. Pasensya. Akala ko ba matalino kang bata? Simpleng bagay lang, hindi mo magawa? Tama na po! Ano yan? Ano ba naman?
Itiniis ko ang lahat para lang makapag-aral ako. Okay, class, get your pad papers out and let's take the quiz. Okay, get one and pass. Get one and pass. Do. Salamat ah. Tol, may extra ballpen ka pa? Meron pa naman ba? Okay lang? Salamat ha, soli ko na lang mamaya. Itong si Roy, oh. Masipag. Mukhang gustong makapagtapos eh. Oo nga. Alam niyo, pagdating ng araw, dito pa rin tayo sa tubuhan. Pero ito, sigurado may auto na yan. Oo nga. Tapos, hindi na yan makamansin. Makakalimutan na tayo niyan. Hindi pare, papansinin ka pa rin yan. Pero, para ipalinis sa'yo yung auto niya. Oy. Oo nga, Hindi tama. totoo yan, ha? Tama. Kayo ba't di kaya mag-aaral? Mag-aaral? Wag na! Mahirapan namin sarili namin. May mga tao kasi na pangtubuhan lang at pang-eskwelahan. Para hindi totoo yan. Alam nyo, kahit ano pa yan, kung gugustuhin nyo, kakayanin nyo. Huwag kayong papadikte sa tingin ng iba. Taring Roy, oh. Siya nga pala, ito yung kulang ko. Oh, yan. Kompleto yan, ha? Salamat, ha? Salamat muna. Iabot ko lang kay tatay. Sige. Tay. Konting ipon ko. Di ba kailangan mo sa gastusin mo yan? Tay, inipon ko po talaga to para sa pag-aaral ni Ricky. Gusto niya daw po mag-high school eh. Kita mo na? Pati mga kapatid mo, naawa mo sa katigasan ng ulo mo. Mga ul, delikado na po dito, oh. Uy. Sandali, papaalam ko! Ang Berting, medyo lumalakas ang ulan. Pwede ba sumilong muna? Hindi tatapusin. Lakay sahod. Yo. Mga kasama, hindi to pwede. Kung di natin tatapusin, walang sesoldoan. Grabe naman sila. Mukhang gusto ata na sa mga tayong tuloy na, tuloy na. Tay, hindi naman ako tama itong pinapagawa nila eh. Ano hindi tama? Yun ang patakaran eh. Sundin mo. Huwag ka masyado mayabang. Sige na. Tuloy sa trabaho. Roy! Roy! Ano ka ba naman? Andun pa sa kusina yung mga hugasan mong plato, oh. Tapusin mo na yun. Nag-usap na tayo, di ba? Pinayagan na nga kita eh. Sabado at Linggo, magtatrabaho ka sa tubuhan. Pero huwag ka namang pabaya dito sa bahay. Naiintindihan mo? Opo, tita. Mahapdi ang aking mga sugat, pero singtamis naman ang katas ng tubo ang naging bunga ng aking paghihirap. Please go to your respective seats. Oh, Roy! Po. Wala pa ba parents mo? Malapit na daw ho eh. Ay ma'am, eto na po. Roy. Ano po, tita? Congratulations. Congrats. Tay, Nay. Doon kayo mamaya, malapit sa stage ha. Ay, anak, hindi kami aakyat doon, ha? Ho, sasabitan niyo ako ng medal eh. Anak, tignan mo naman itong suot namin. Nakakahiya.
Joy Basa, Department Special Awardee, Best in Science, Best in Math, and our class valedictorian. Walang kwestiyon sa akin na ipagpapatuloy ko ang pag-aaral ko anuman ang mangyari. Gumagawa ka na talaga ng desisyon para sa sarili mo. Hindi mo malang inisip kung anong kailangan ng pamilya mo. Tay, nakahabot na ho ako dito eh. Kayo pa ba ako susuko? 4 na taon na lang ho, makakapagtapos na ako. Pwede po sana ako mag-state university. Pero masyado lang ho malayo eh. Kaya sa Recoletos muna ako papasok. Pero tay, kailangan ko ng 3,000 pang entrance fee. Ano gusto mo? Yung pinapakain namin para sa mga kapatid mo, ibibigay namin para doon. Gugutomin namin sila para sa'yo. Pagtatrabahoan ko naman po ulit eh. Hindi ho ako hingin ng pera sa inyo katulad ng dati. Yung sa akin lang, tay, supportan nyo naman ako, tay. Makakatulong ho yung para gumagaan naman itong pakiramdam ko. Ang ginagawa mo dapat kasi ngayon ay yung tulungan mo ako para buhayin ang pamilyang to. Ang taas-taas ng pangarap mo eh. Alam mo sa lahat ng anak ko, ikaw ang pinakambisyoso. Lilipad-lipad ka, wala namang pakpak. Eh, anong gusto niyo, tay? Pare-pareho tayo mabaon dyan sa tubuhan na yan? Ang yabang mo! Hindi nakita mo to? Ang tubuhan ng buong buhay sa'yo! Tapos minamalit mo! Minamalit mo ako? Hindi ko ho kayo minamalit, tay. Gusto ko makapagtapos ng pag-aral. Para maging boses nyo. Yun yung wala kayo, tay. Inaabuso ko niya tutubuhan. Minamalit ki ni Tita Alda. Minsan, tay, hindi ko nakita lumaban. Hindi ko nakita nagsalita. Buong buhay ko, tay. Pinapansin ka hinapakamahan ng maraming tao. Kaya ako na po lalaban para sa inyo, tay. Tay, pag nakatapos ako, pag may narating ako, tay, wala na akong manliliit sa inyo. Naintindihan niyo ba yun? Masama ko ba yun, tay? Masama mo bang gustuhin ko yun, tay? Para sa pamilya natin? Masama mo bang mangarap ng mataas para sa ating lahat? Dalawang buwan akong nagtrabaho para makiipon ng 3,000 para sa college entrance fee. Pero pagdating ng Hunyo, $1,500 lang ito naipon ko na eh. Kalahati na lang yung kailangan ko. Ay, ako, pasensya ka na, anak. Sinubukan ko talaga maghanap ng mautangan, pero wala eh. Konting-konti na lang, Nay. Hindi ko pa po naabot eh. Eh, baka naman. Hindi yan ang para sa'yo, anak. Kuya, ba't naman kayo nagtaas ng entrance fee? Nag-increase na po. Sorry, miss. Di talaga pwede. Kung gusto mo, bumalik ka na Ano lang. ba yung policy na yan? Sinasabi mo. Tama. Next!
sabi ko. Peter Hall? 3,000. Entrance fee. Excuse me. Sir, may tanong lang ako. Totoo po ba to? Kasi graduate po ako ng valedictorian. Ibig sabihin po, scholar ako. At wala akong babayaran. Yes, iho. Dali mo na lang yung mga records mo sa scholarship office. Papabayarin ka na lang ng 10 piso. Pagkatapos okay na. Totoo? Okay na. Yes! Yes! Thank you, Lord! Natapos mo pala yung enrollment. Anong kursong kinuha mo? Education po. Gusto mo pala maging teacher. Yun ay kung makakapagtapos ka. Kasi sigurado naman ako, tatamarin ka. Tatamarin ka tulad ng tatay mong batugan. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Hindi ho batugan ng tatay ko. Ano sabi mo? Hindi ho batugan ng tatay ko. Magsasaka lang ho siya. Pero ginagawa niya pong lahat para buhayin kami. Hindi man ho sumasapat sa amin yun, pero hindi niyo ho matatawaran yun. Napakawalang iya mo! Sumasagot ka pa sa akin? Sinusweldohan kita kahit ang dami-daming utang ng pamilya mo! Tapos yun ang isasagot mo? Malaki lang ho ang utang namin sa inyo. Pero hindi ibig sabihin yun, pag-aari niyo kami. Matagal na pong hindi makataong ginagawa niyo sa amin. Mga kamag-anak niyo ho kami. Pero bakit mas masahol pa sa alipin ang turing niyo sa amin? Tumahimik ka! Tumahimik ka! Wala kang kwenta! Pero wisyo kayo! Pabigat kayo sa buhay ko! Alda! Alda, tara mo rin! Ano ka ba? Tama na! Huwag ka na magpapakita sa akin! Huwag ka nang tutuntong sa bahay na to! At wala ka nang matatanggap na kahit isang kusing! Ikaw! At ang pamilya mo! Hindi ho habang buhay. Nasa taas kayo. Balang araw po makakapagtabos ako. At hindi nyo na magagawa sa akin to. Talaga ang nangyari sa tsahin mo? Bakit mo kailangan pumunta sa syudad? Wala ho, Nay. Sabi po kasi ng kaibigan ko, mas malaki kikitain ko doon kaysa dito. Nagbabakasakali lang ako, Nay. Gusto ko pa talaga mag-aral, Nay. Sige, Nay, paalam na po ako. Mag-iingat ka, ha? Raul, ang anak mo aalis na. Sige. Alis na ako, Tay. Pasensya mo na lang ang tatay mo, ha? Roy, galingan mo ha! Lalong naging mahirap para sa akin ang pagtatapos ko ng kolehiyo. Naghanap ako ng kung ano-anong trabaho para lang matuloy-tuloy ko ang pag-aaral ko.
Tao po. Tao po. Ano yun? Ako po si Roy from Cleo Appliances po. Baka interesado po kayo sa mga products namin. Meron po kami ng going promo na 20% off. Subukan. Roy. Tol, ito na yung reaction paper mo. Okay na to, Tol. Maraming salamat. Sa Roy. ulitin. Next time, papagawa rin ako sa yung reaction paper, ha? Sige, sige. O, bayaran mo na. Pre. Salamat, ha. Sige, pare, next time, ha. Uy, Roy. Kami din paggawa ng paper. Sige. Kape muna kayo, Tay. Kamusta na kaya si Roy sa syudad? Alam mo ba kung anong lagay niya? Ano na siya, Tay? Malakas ang loob niya mag-desisyon mag-isa. Hindi panindigan niya yung desisyon niya. Pati ba naman ikaw, sarili mong anak, hindi mo makampihan? Matigas ko ang ulo ng apo niyo, Tay. Alam mo ba kung anong pinagdadaanan ng anak mo sa kamay ng mga kapatid mo? Kapag nalilingat kami ng nanay mo, kung ano-anong masasamang salita ang pinupukol nila sa kanya. Kasalanan din naman siguro namin ng nanay mo yun. Hindi na nakikinig sa amin sina Alda eh. Nayaan kasi namin na maging mapagmataas. Kaya yun, pati pamangkin nila, sinasaktan pa nila. Sinaktan ho nila si Roy? Oo, dahil ipinagtanggol ka niya. Sa kabila ng pagtalikod mo sa kanya, pinagtatanggol ka pa ng anak mo. Alda! Di ba? Saktan niyo ako pero wag yung anak ko! Tama na! Tama na! Oo, tama na! Kuya, ano ba ito? Gusto mo ba magpatawag ako ng pulis pag hindi ka tumigil? Sige, wala akong pakialam! Titumaw ka! Ano ba kasi ginagawa mo, kuya? Ilang taon niyo ako trinato niyo ako parang basura. Kaya na nagsakripisyo ako para sa inyo! Ang mali ko, nakinig ako sa inyo! Na wala akong kwentang tao! Na wala akong pinakaralan! Kaya dapat ako matapakabakaan! Pero mali! Dahil anak ko! Ang pamilya ko na natatamay dito! Pali sila! Hindi na marunong makarap dahil sa akin! Mabuti na lang, matigas ang ulo ng panganay ko, hindi nakikinig sa akin! Mas mataas ang pangarap kasi sa akin! Kaya wala akong karapatan na saktan siya! Tandaan niyo to! Tandaan niyo to! Balang araw! Hihigit pa siya sa inyong dalawa! Tandaan niyo yan! Mas mataas ang pangarap ni Roy, ang anak ko! Kesa sa inyo! Itakal sa bato yan! Halika na nga! Pumasok na nga tayo sa loob! Ano? Tay. Tay, tama na ho, Tay. Tay. Roy, patawarin mo ako. Ako tong ama mo. Pero ako tong walang boses para ipaglaban ka. Pero maniwala ka sa hindi. Kahit na hindi ako makita yung tablado. Kahit naiiyaw sa sarili ko. Pinagmamalaki kita. Tay, tingnan kayo yung sarili niyo, Tay. Dahil kahit kailan, di ko po kayo kinahiya.
Patawarin niyo ako, tay. Nasaktan ko kayo. Tigas kasi yung ulo ko, tay. Mana ka nga sa akin. Nagpatuloy ang mga pagsubok sa pagtatapos ko ng pag-aaral. Pero ewan ko ba, parang gumaan lahat dahil siguro alam kong dala-dala ko ang suporta ng aking mga magulang. Teka lang, may nakabukas. Uy, ano yan? Ayos to ah. Kainin ko mamaya ah. Sige. Ako na. Oh, sige, siguro di mo magbatatapon yan ah. Okay. Nagdodoble-doble na yung kuya mo sa trabaho. Para lang mapaaral ka. Nakuha mo pa magbulakbol? Tutusin, dapat hindi tinutulungan ni Roy yan eh. Eh kung siya nga nagawa niyang pang pag-aral yung sarili niya, dapat ikaw rin. Pasalamat ka, mabait yung tuturoy mo. Tinulungan ka pa rin. Kaya sa susunod, atupagin mo yung pag-aaral mo, hindi puro bulakbol mo. Eh, 2 klase lang naman po yung absinan ko eh. Ito kasi tuturoy eh. Nagsumbong agad eh. Nagpapaalala lang kami sa'yo, Ricky. Eh, mas mabuti pa atang magkaaway kayo noon eh. Kesa ngayon, pinagtutulungan niyo pa ako. Ito naman eh. Tay? Tay! Oh. Yung kalabaw! Nawawala! Eh, baka naman nakawala lang sa tali. Halika, Ricky, hanapin natin. Oh! Saan na? Tara, kuya eh. Sino naman kukuha ng kalabaw natin? Saan kaya yun? Binenta na namin ng kalabaw. Tay. Roy, alam namin na mahirapan ka ng pagsabay ang pag-aaral at pagtatrabaho mo. Kaya naisipan namin ng nanay mo na tumulong. Kunin mo na. Sa pag-aaral mo at kay Ricky. Tay, hindi mo kailangan gawin yun, Tay. Matagal ko na dapat ginawa yan. Marami pa akong hindi nagagawa. Simula pa lang sa pagbawi ko sa inyo. Salamat, Tay. Roy B. Basa, Outstanding Leader Awardee. Sa wakas ay natupad ko ang pangarap kong maging teacher. Kinuha akong magturo sa university na pinanggalingan ko. Kamusta naman? Kunin mo isa oh. Bigyan mo lahat ha. Sarap yan. Juice? Sige, salamat ha. Mga kasama! May pamerienda si Sir Roy! Oh!
Good afternoon po, Sir Basa. Good afternoon, Cathy. Becky, halika dito. Kunin niyo to. Ano ba yan? Alam mo, parang ang dami. Eh, Nay, ito yung unang katas ng sweldo ko bilang isang guro. Sarap yan. Alam niyo na yan, di ba? Bakit kayo tumatawa? Ay, tay, bago naman ikwento, tay. Inumin niyo muna itong pinakamasarap na juice sa buong. Tuloy-tuloy ang paglago ng karera ko bilang teacher. Pero naramdaman kong mas may gusto pa akong magawa. Good evening, class. Sir. Ako si Sir Roy Basa. At ako ang magiging guro niyo ngayong gabi. Oh, buti pumasok ka. Opo, sir. Kumusta si Mang Pablo? Okay naman po ang tatay, sir. Okay naman? Opo. Mabuti. Mon. Sir. Kala ko di ka napapasok eh. Sir, napaisip kasi ako nung binigyan niyo ako ng juice. Sabi ko sa sarili ko, sana makabili rin ako nun. Huwag kayo may ilang sa akin, ha? Dahil tulad nyo, dati rin akong working student. Siguro halos sa mga naging trabaho nyo, napasukan ko na. Naging magsasaka na ako. Ako rin, sir. Magsasaka. Ako rin, sir. Houseboy. Ako po, sir. Isang bahay din po ako. Salesman. Janitor. Alam niyo, hindi ko lang ata napasukan yung pagiging security guard. Ako po, sir, security guard. Alam ko ang hirap ng pinagdaanan niyo para lang makapasok dito. Gusto kong malaman niyo na suportado ko kayo. Tutulungan ko kayong makatapos ng maayos. Sir! Mon. Baka pwede namang ikwento yung story ng buhay niyo. Baka pang-inspirasyon ba? Gusto niyo talaga marinig ang kwento ko? Nagsimula ang kwento ko sa isang mansanas at juice. Mansanas at juice? Matapos ko ang aking doctorate at naging regional science supervisor pa ako sa buong Negros Island region, pero may iisa akong hindi kinakalimutan. Ang mga katulad ko na mas doble ang hinaharap na pagsubok sa pagtatapos ng kanilang pag-aaral. Kaya nagtayo ako ng foundation para makatulong sa kanila. Mono. Salamat, sir. Sino pa walang ballpen? Ikaw? Oh, mawawala yan, ha? Sino pa? Ito. Wala na? Masasabi kong hindi lang ang karera ko ang matagumpay, kundi pati na rin ang aking buhay pamilya. Sa ngayon ay may asawa na ako't mga anak. Ang aking kapatid na si Ricky ay isa na ring guro at pinagtutulungan namin ang pag-aaral ng iba pa naming mga kapatid at ang patuloy na pag-aalaga sa aming mga magulang. Mahirap ang tinahak ko patungo sa tagumpay. Pero lahat ng nagbigay sa akin ng hinanakit, maging ang aking mga kamag-anak ay napatawad at pinasasalamatan ko rin. Ang kwento ko ay patunay na gaano man kahirap, posible tayong makaahon sa buhay na ating kinalalagyan. Lubos na gumagalang, Roy. Tayo ay nahuhubog ng mga tao at paniniwala na ating kinalakhan. Kasama rin na humuhubog sa ating buhay ang mga hindi inaasahang hagupit ng kapalaran. Ngunit sa huli, nasa sa ating mga kamay pa rin ang desisyon sa tatahaking landas. Maaari tayong magpakulong sa nakasanayan o maaari tayong lumaban at kumawala rito upang manguna tungo sa isang bagong kinabukasan. Ito at higit pa ang ginawa ni Roy dahil hindi siya tumigil sa sariling tagumpay. Hindi lamang buhay ng kanyang pamilya ang kanyang nabago,
kundi pati na ang buhay ng maraming tao na naghahangad na makapagtapos tulad niya. Indeed, a man's true success is measured by the lives that he has changed for the better. Ito po si Charo Santos, nagpapaalalang ikaw ang bida sa kwento ng iyong buhay. Magandang gabi po, mga kapamilya.